Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 24, 2026, Sabado, at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 1, verses 1 to 4, verses 11 to 12, verses 19, and verses 23 to 27. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay ng pakikidigma laban sa mga Amalasita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag, 3 araw pagkamatay ni Saul. Dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurom po sa labanan ang hukbo ng maraming mga kawal at napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan." Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas sa taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay sinisimulan natin ng ikalawang aklat ni Samuel. At dito po nagtatapos ang kwento ni Saul at ng kanyang anak na si Jonathan. At dito naman po magsisimula ang panibagong kwento ng Israel sa pamumuno ni David na siyang magiging hari na ng Israel. Pero dito nga po yung kalungkutan na naramdaman ng bayang Israel, lalo na si David sa pagpanaw ng kanyang kinikilalang hari at ng kanyang kaibigan na si Jonathan na anak ni Saul. Labis ang paghihinagpis at kalungkutan at sadya naman pong masakit at nakakalungkot sa tuwing mayroong nawawala na bahagi ng ating buhay. Pero ganun pa man, parawan sinasabi na kung paano si David ay nagluksa, ang buong bayan ay nagluksa, pero hindi dito magtatapos ang buhay. Natapos man ang buhay ng iba, pero ang buhay natin ay nagpapatuloy. Parang ito ay pagbibigay daan na rin para din, no? Marami naman sa atin ang namatayan o nawalan ng mahal sa buhay at lahat ay nalungkot, pero kailangan natin ipagpatuloy anuman ang kanilang mga nasimulan, kailangan ipagpatuloy at dapat din nating gampanan ang responsibilidad na iniaatang sa atin sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. So
tuloy lang. Okay lang umiyak, okay lang malungkot, pero pagkatapos ay dapat handa na rin tayo ulit yakapin ang misyon at responsibilidad para naman sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.